Magandang araw po sa iyo, Kuya Jun. Ako nga pala si Makmak, 25 years old. Taga Masbate po ako, Kuya Jun. Nakatira kami sa isang maliit na barangay sa bandang liblib na bahagi ng bayan. Hindi ko na lang babanggitin ang insaktong pangalan ng lugar dahil hanggang ngayon may mga tao pa ring ayaw pag-usapan ng mga nangyayari. Ang ibahagi kong kwento, Kuya Jun, ay tungkol sa isang bagay na matagal nang kinatakutan ng buong bayan namin. Lumaki akong hindi naniniwala sa mga kwento tungkol sa mga aswang, maligno, multo o lahat ng mga bagay na ganun. Para sa akin, mga panakot lang iyon ng mga matatanda para umuwi ng maaga ang mga bata. Pero pagkatapos ng mga pangyayari noong 2022, hindi na ako sigurado kung ano dapat ang paniwalaan ko. Panganay nga pala ako sa 3 magkapatid, Kuya Jun. Mangingisda ang tatay ko at may maliit na tindahan si mama sa harap mismo ng bahay. Simpleng pamilya lang kami, Kuya Jun. Pagkatapos kong makapagtapos ng vocational course doon sa Masbate, umuwi ako sa probinsya dahil gusto kong makatulong sa pamilya ko. Noong mga panahong iyon, Kuya Jun, tahimik ang buhay namin. Tuwing umaga, naririnig mo ang mga tricycle na dumadaan sa pangunahing kalsada. Hapon naman, naglalaro ang mga bata sa covered court. Sa gabi, karamihan sa mga tao ay maagang nagpapahinga dahil maaga rin silang gumigising para mangingisda o magbubukid. Normal ang lahat, Kuya Jun. Hanggang sa nagsimula ang usapan tungkol sa isang matandang babae. Una ko siyang narinig kay Mang Duro, kapitbahay namin. Nasa tindahan siya ni mama noon habang umiinom ng kape. Sabi nila, may nakita na naman daw sa may sagingan. Sabi niya, napatingin si mama. Sino? Si Aling Marta. Napansin kong tumahimik ang dalawa, Kuya Jun. Hindi ko alam kung bakit. Kilalang tao si Aling Marta sa lugar namin. Mahigit 70 taong gulang na siya noon. Mag-isa siyang nakatira sa isang lumang bahay na nasa dulo ng barangay. Tahimik lang siya, Kuya Jun. Hindi nakikipag-away. Hindi rin masyadong nakikipaghalubilo. Paminsan-minsan lang siyang lumalabas para bumili ng bigas at dilata, Kuya Jun. Pero simula pagkabata ko, may mga bulong-bulungan na tungkol sa kanya. Kapag may mga nawawalang alagang manok, kapag may mga nagkasakit ng hindi may paliwanag, kapag may mga kakaibang nangyayari, palaging ngalan niya ang nababanggit. Pero lahat ng yun, Kuya Jun, ay wala namang ebidensya. At dahil sanay ng mga tao sa chismis sa probinsya, hindi ko yun sineryoso, Kuya Jun. Ilang linggo ang lumipas noon, Kuya Jun. May nangyaring kakaiba. Isang gabi noon, pauwi ako mula sa bahay. Galing ako sa kaibigan kong si Joel. Bandang 9:00 yun, Kuya Jun. Hindi naman ganoon kadilim dahil may mga poste ng ilaw sa pangunahing daan. Habang naglalakad ako, may napansin akong babae sa kabilang bahagi ng kalsada. Nakasuot siya ng lumang bestida, Kuya Jun. Mabagal siyang naglalakad. Hindi ko sana papansinin, pero may isang bagay na kakaiba. Parang hindi gumagalaw ang ulo niya. Diretso lang ang tingin niya habang naglalakad. Hindi lumingon, Kuya Jun. Hindi tumingin sa paligid. Parang may sinusundan siyang direction na siya lang ang nakakaalam. Nang makalapit siya sa ilalim ng ilaw, nakilala ko siya, Kuya Jun. Si Aling Marta. Hindi naman iyon nakakatakot. Pero nung dumaan siya, napansin kong wala siyang anumang dala kahit na napakalayo ng nilakad niya mula sa bahay niya, Kuya Jun. At higit sa lahat, 9:00 na. Walang tindahan, walang bukas na establishmento, wala ring dahilan para maglakad siya roon. Pag-uwi ko, hindi ko na iyon masyadong inisip, pero kinabukasan, may balitang kumalat. May isang magsasaka raw na nakakita kay Aling Marta sa kabilang bahagi ng barangay ng gabing iyon. Parehong oras, parehong gabi. Imposible iyon, Kuya Jun.
Mahigit 4 na kilometro ang pagitan ng dalawang lugar at iisa lang naman siya. Doon nagsimulang dumami ang usapan. May ilang nagsasabing na padalas daw ang paglitaw niya sa iba't ibang lugar sa parehong oras. May nagsasabing nakita raw nila si Aling Marta sa sementeryo. May nagsasabi rin na sa ilog daw. May nagsasabi rin na sa gilid ng bundok. Lahat, Kuya Jun, magkakaibang oras, magkakaibang araw. Pero iisang tao. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Hindi takot, kundi pagkalito, Kuya Jun. Pagkatapos noon, may nangyari na mas mahirap ipaliwanag. May kapitbahay kaming buntis, si Ate Gris, Kuya Jun. 7 buwan nang nagdadalang tao. Masayahin siyang tao. Pero isang umaga noon, bigla siyang lumipat ng bahay ng mga magulang niya sa kabilang bayan. Walang paalam at wala ring paliwanag sa amin. Nang tanungin ng mga tao ang asawa niya, isa lang ang sinabi nito. Ayaw na niyang manatili rito. Wala nang dagdag, Kuya Jun. Lumipas pa ang mga ilang araw, nagkakataong may bisita akong pinsan galing sa kabilang sitio. Doon ko narinig ang nakakatakot na kwento. Ayon sa matatanda, hindi raw si Aling Marta ang kinatakutan nila, kundi ang bagay na di umano'y nagpapanggap na siya. Noong una ay natawa ako, Kuya Jun, pero seryoso silang lahat. May isa pang matanda na nagsasabi kung makita mo siya sa malayo, huwag kang lalapit agad. Dahil minsan, hindi siya ang nakikita mo. Hindi na siya nagpaliwanag noon, Kuya Jun, at lalo lang akong nabagabag. Pagdating ng Setyembre, Kuya Jun, nagsimula ang pinakamahirap ipaliwanag na bahagi ng kwento. May mga taong nagsimulang magbago, hindi pisikal, kundi sa kilos, Kuya Jun. Isa sa kanila, ang tiyuhin kong si Tito Ben. Masayahing tao iyon, mahilig makipagkwentuhan. Pero bigla siyang naging tahimik, Kuya Jun. Madalas siyang nakatitig lang sa bakuran. Kapag tinatawag, parang nahuhuli bago sumagot. Parang may iniisip o may pinakinggan. Isang gabi nun, Kuya Jun, nagtanong si Mama, Ben, okay ka lang ba? Matagal bago siya sumagot. Pagkatapos ay ngumiti. Napatingin kami sa isa't isa ni Mama. Pareho naming napansin, hindi yun ang dating Tito Ben ko. At hindi lang siya, may 2 pang tao sa barangay na parang nagkaroon ng parehong ugali. Tahimik, malamig makitungo at madalas, Kuya Jun, nawawala sa gabi. Nagsimula na ring matakot ang mga tao. Mas maaga nang nagsasara ng mga tindahan. Mas kaunti na ang lumalabas kapag gabi. Maging ang mga mangingisda, Kuya Jun, ay umiwas ng bumiyahe ng mag-isa. Pagkatapos ay dumating ang bagong misteryo. May isang lumang litrato na kumalat sa Facebook ng bayan. Litrato iyon mula pa nung dekada 80. Group picture ng mga residente doon, Kuya Jun. May nakapansin ng isang detalye. Nandun si Aling Marta. Pareho ang mukha niya, pareho ang itsura. Halos walang pinagbabago. Noong una, Kuya Jun, akala ng iba coincidence lang yun, pero may naglalabas pa ng mas lumang larawan. Dekada 70. Nandun ulit siya. Parehong mukha, parehong edad, Kuya Jun. Doon nagsimulang nataranta ang mga tao. Maging ako, Kuya Jun, ay nakaramdam na rin ng pagkatakot. Dahil mismong tatay ko ang nagkumpirma. Matanda na siya noong bata pa ako. Hindi yun dapat posible. Habang lumalala ang usapan, mas dumarami ang kakaibang pangyayari. Isang gabi, nawala ng signal ang halos buong barangay. Kasabay nito, maraming nakakita ng mga taong naglalakad sa kalsada ng 10 oras ng gabi. Hindi sila nagsasalita, Kuya Jun, hindi rin magkasama. Pero pare-pareho ang direksyon nila, patungo sa lumang bahay ni Aling Marta. Kinabukasan, Kuya Jun, pinantahan namin ang lugar. Wala kaming planong manggulo, curious lang kami. Tanghaling tapat nang makarating kami. Tahimik ang paligid, Kuya Jun. Luwang bahay na kahoy,
may maliit na bakuran. Sarado lahat ng bintana. Pero may napansin kami. May mga bakas ng paa sa paligid. Marami, Kuya Jun, sobrang napakarami. Parang maraming taong bumisita. Pero walang sasakyan. Walang nakatira malapit doon. At higit sa lahat, hindi yun bagong bakas. Parang matagal nang paulit-ulit na may pumupunta roon. Habang nakatingin kami, may bumukas ng bintana sa gilid. Napaatras kami, Kuya Jun. May sumilip. Akala ko si Aling Marta. Pero nang tiningnan ko, hindi ako sigurado. Kamukha niya. Pero parang mas bata. Mas makinis ang balat. At nakatitig lang sa amin. Walang emosyon, Kuya Jun. At agad na nagsara ng bintana. Hindi kami nag-uusap ni Joel habang pauwi. Pero pareho kaming hindi komportable. Makalipas ang ilang araw, Kuya Jun, may nangyaring hindi ko makalimutan. Nawawala si Tito Ben. 2 araw na siyang hindi umuwi. Hinahanap na siya ng pamilya. Sa 3 araw, nakita rin namin siya. Naglalakad sa highway, mag-isa, tahimik. Nang tanungin kung nasaan siya, hindi siya sumagot. Parang hindi niya alam, Kuya Jun. Parang wala siyang maalala. At mas lalo kaming kinalabutan nang makita namin ang cellphone niya. May dusi-dusinang litrato. Lahat kuha sa paligid ng bahay ni Aling Marta. Mga larawan ng bintana, pinto, bakuran, at isang larawan na nagpayanig sa buong pamilya. Isang selfie, Kuya Jun. Nasa likod niya si Aling Marta, nakatingin sa kamera. Pero ayon sa metadata ng larawan, kuha iyon 3:00 ng madaling araw sa mismong oras na nasa bahay namin si Tiyong Ben at natutulog. Doon ako tuluyan natakot, Kuya Jun. Dahil nakita mismo ng tatay ko si Ben sa bahay ng gabing iyon. Ibig sabihin, sino ang nasa larawan? Pagdating ng Oktubre, Kuya Jun, tila may mabigat na tensyon sa buong bayan. Pakiramdam ng lahat, may hinihintay, may paparating. Hindi ko maipaliwanag, Kuya Jun, kung ano talagang nangyari. Pero ganoon ang pakiramdam. At saka, nangyari ang pinakamatinding gabi. Bandang 12:00 ng gabi, Kuya Jun, nagising ako dahil naiinitan. Brownout kasi noon. Tahimik ang paligid, Kuya Jun. Walang electric fan, walang TV, at walang TV. Habang nakahiga ako, napansin kong may ilaw sa labas ng bintana. Hindi may paliwanag, parang may ilaw ng flashlight. Lumapit ako at sumilip, Kuya Jun. May mga taong naglalakad sa daan. Tahimik, hindi nag-uusap, hindi rin nagmamadali. Nakilala ko ang ilan sa kanila. Mga kapitbahay namin, kasama dun si Tiyong Ben. Lahat sila, Kuya Jun, ay papunta sa isang direksyon. Papunta sa bahay ni Aling Marta. Hindi ko alam kung bakit, dahil na rin sa kuryosidad, sumunod ako mula sa malayo. Hanggang ngayon, pinagsisihan ko iyon, Kuya Jun. Pagdating ko sa may bahagi ng kakahuyan malapit sa bahay niya, nagtago ako sa likod ng mga puno. Mahigit 30 tao ang nandun. Tahimik silang nakatayo, nakaharap sa bahay. Parang may hinihintay. Walang nagsasalita, walang gumagalaw, Kuya Jun. Pagkatapos ng mga ilang minuto, bumukas ang pinto. Lumabas si Aling Marta. Pero may isa pang lumabas, at isa pa, at isa pa, Kuya Jun. Parang magkapareho sila. Parehong mukha, parehong taas, parehong kilos. Hindi ko maintindihan ang nakikita ko. Parang may maraming bersyon ng isang tao. Doon ko naramdaman ang tunay na takot. Hindi dahil sa itsura nila, kundi dahil sa reaksyon ng mga tao. Parang normal lang iyon. Parang sanay na sila. Isa-isang lumapit ng mga residente. At habang lumalapit sila, parang may nagbabago sa paraan ng paglalakad nila, sa tindig, sa kilos, at parang unti-unting nawawala ang sarili ng pagkatao. Nakita ko si Tiyong Ben.
Nakaharap siya sa isa sa mga Marta at pagkatapos ng ilang segundo, pareho na silang nakangiti. Parehong pareho. Doon ko napansing hindi lang pala si Aling Marta ang hindi nagbabago sa litrato. May mga residente ring paulit-ulit kong nakikita sa mga lumang larawan. Parehong mukha, parehong edad. Hindi ko yun napansin noon. Pero malinaw na malinaw sa isip ko ng gabing iyon. Parang may pattern, Kuya Jun. Parang may bagay na matagal nang umiiral sa bayan. Mas matagal pa sa alaala ng mga tao. Bigla kong naalala si Ate Gris, ang buntis na biglang umalis. Parang alam niya. Parang may nalaman siyang hindi dapat malaman. Nagsimula kong umatras, Kuya Jun. Dahan-dahan. Ay kung makita nila ako. Pero nang lingunin ko ang daan pa uwi, may isang babae nang nakatayo sa likod ko. Si Aling Marta. O isa sa kanila. Hindi ko alam. Wala akong narinig ni yapak. Wala akong napansing paglapit. Nakatitig lang siya. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya, Kuya Jun. Akala mo ba, iisa lang ako? Mahina lang ang boses niya. Normal. Parang ordinaryong matatanda. Pero, iyon ang pinakaayaw kong marinig. Kaya, mabilis akong tumakbo, Kuya Jun. Hindi ko na nilingon pa. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi nun. Hindi ko rin alam kung gaano ako katagal na tumakbo. Pagdating ko sa bahay, nanginginig ako, Kuya Jun. Hindi ako nakatulog hanggang umaga. Kinabukasan, kumalat ang balita. Patay na raw si Aling Marta. Natagpuan siya sa loob ng bahay. Ayon sa mga opisyal, natural na causes lang daw. Tahimik ang buong bayan. Parang natapos na rin ang takot. Pero hindi, Kuya Jun. Dahil isang linggo matapos ang libing niya, may bagong tindera na dumating sa kabilang barangay. Tahimik. Hindi pala salita. Mag-isa lang nakatira. Walang kamag-anak sa kanila. Nung makita ko siya sa palengke, nanlamig ako, Kuya Jun. Hindi dahil kamukha siya ni Aling Marta, mas malala. Dahil kamukha niya ang babaeng nakita ko sa bintana noon. Mas bata, Kuya Jun. Mas sariwa ang mukha. Pero parehong mga mata, parehong tingin. At nang mapatingin siya sa akin, ngumiti siya sa akin, Kuya Jun. Parang kilala niya ako. Parang alam niyang alam ko. Hanggang ngayon, Kuya Jun, nandun pa rin siya. At mas nakakatakot ang isang bagay na nalaman ko kumakailan. Noong nakaraang taon, Kuya Jun, may lumang record na nakita ang isang empleyado sa munisipyo. Listahan iyon ng mga residente mula pa noong dekada 50. Nandun ang pangalan ng bagong tindera, Kuya Jun. Parehong pangalan, parehong apelido, parehong pitsa ng kapanganakan na ginagamit niya ngayon. Walang nagbabago. Walang pagkakamali sa dokumento. At ayon sa record, nakarehistro na siya sa bayan bago pa man ipanganak ang magulang ko. Hindi ko alam kung ano talaga sila. Hindi ko rin alam kung aswang nga bang tamang tawag. Pero para sa amin, iisa lang ang tawag ng matatanda. Sila raw ang dahilan kung bakit may mga taong biglang nagbabago. Kung bakit may mga mukha na hindi tumatanda. Kung bakit may mga residente na parang hindi na kailan tunay na umalis. At kung bakit may mga litrato sa bayan namin na kapag tinitigan mo ng mabuti, mapansin mong may ibang tao roon na dekada ng pareho ang itsura. Kung bibisita ka sa Masbate, malamang wala kang mapapansing kakaiba. Normal ang lahat. Masayahin ang mga tao. Tahimik ang mga barangay. Ordinaryong probinsya. Pero kung mapadpad ka sa isang lugar, may isang tao na tila hindi tinabla ng panahon. Isang taong parang palaging naroon sa bawat henerasyon. Huwag mo nang usisahin dahil iyon mismo ang pagkakamaling nagawa ko. At hanggang ngayon, Kuya Jun, tuwing nakasalubong ko ang bagong tindera sa palengke, pareho pa rin ang ngiti niya sa akin. Parehong ngiting nakita ko noong gabing may 30 taong nakatayo sa dilim. At sa bawat taon na lumipas, siya lang ang hindi nagbabago.